Hello everyone! Welcome back to my channel mga kasulit! Nagbabalik ang inyong lingkod for another reaction video. At ang re-reaction na natin guys ay ang live stream ni Kuya Bal na kung saan ay yun nga ay sinagot niya ang isang katanungan mula sa kanyang live stream. Na kung saan guys ay mukhang may nagtanong ng tungkol sa channel ni Arjin. So, syempre mga kasulid, ayan, bago ko umpisahan ng ating reaction video, please like and share and subscribe sa ating YouTube channel. And syempre sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, support and subscribe, Kalingap Prab, at na Salat ng K-Boys, at ang Small Kalingap Vloggers. So, umpisa na natin ito mga kasulid. Ang re-reaction na natin live ni Kuya Bal kagabi nung nagpunta sila ng Grand Canal, BGC, no? So, syempre, dito guys, nabanggit niya ang tungkol dun sa ginawang channel ni Arjin. So, umpisahan ko na po. May nagtanong kasi po tungkol doon sa ginawa ni Arjin na pang-OYT. So, yan nga, may nagtanong daw, no? May nagtanong sa ginawa ni Arjin sa pag-YouTube, pagla-live at paggawa ng YouTube channel at pag-upload ng video at pag-live stream. Ayan. So, tuloy natin. Okay lang po yon na mag-OYT po ang beneficiaries. Okay lang daw mag-YouTube ang isang beneficiaries. Pero, yan, yan, tuloy natin. Pero meron tayong rules po pagka nag-YT. Automatic po yan, bibitiwan po yan ng scouter. Yun, Pero, yun. Pag nag-YouTube na siya, gumawa na ng channel, ang gagawin ng scouter o ng yung vlogger na nakaano sa kanya, na tumutulong, ay bibitawan na siya. So, syempre, malalaman natin yan, malamang kasi nasa Maynila pa nga si Kalingap Edu, no? Pag uwi ni Kalingap Edu, ay syempre, kakausapin niya si Arjin. Kung anong desisyon, no? Kung mag-YouTube channel siya, ito pagpapatuloy niya yung kanyang channel, or magpapatuloy ang pagtulong ng mga sponsor at ni Kalingap Edu kay Arjin. Or, no? Magiging beneficiary pa rin siya ni Kalingap Edu. So, tuloy natin, guys. At marami pang sinabi si Kuya Bal dito. Kasi mawala siya ng karapatan po. Dahil pag once na po yung isang beneficiaries po ay nag-YT, automatic po yan, may vlog ng iba. Unless, no, na special privilege yung pag-OYT. Oo nga. Siyempre, pag ikaw ay mare-reactionan na rin siya ng mga reactor ng Kalingap. No? Diba? Ayan, tuloy pa natin guys. Pakinggan nyo ang maigi. Hindi siya ng charity vlogs. Pero po yan, mahabang proseso yan mga Kalingap. Mahabang proseso po yan. Dapat magpaalam yung mag-OYT, yung beneficiaries. Kaya pagka ganyan po yung ginawa ni Arjin, automatic po yan, tanongin ni Papa Eds kung magpatuloy sa YT o bibitiwan siya ng Kalingap as beneficiaries. Yun ang mangyayari. No, talagang makakausapin na Edu pagpipiliin niya. Kung anong pipiliin ni Arjin, kung magpapatuloy sa YouTube, or, yun na nga, ay bibitawan na ni Kalingap Edu. At syempre, pagpapatuloy ni Arjin ang kanyang YouTube channel, or pagpapatuloy pa rin na si Kalingap Edu ang magbibigay ng allowance at magpapaaral kay Arjin. Kung, syempre, kung anong pipiliin ni Arjin. Malamang guys kasi nga, tinago na niya ang kanyang YouTube, pinalitan na pangalan. So baka,
pipiliin niya pa rin maging beneficiary ni Kalingap Edu. Ayan. So, malalaman natin yan, malamang, no, pag uwi ni Kalingap Edu, at puntahan yan sa kanila. Siguro, ibablog yan ni Kalingap Edu or kung ano pa man. Abangan na lang natin yan sa channel ni Kalingap Edu. Ayan. Tuloy natin ang sinasabi or ang sinabi ni Kuya Bal. Kasi hindi po pwede kasi mga kalingap isabay yung white sa pag-aaral ay. Dahil masisira yung kanyang yung mga bashers baga. Baka mapektuhan siya sa kanyang pag-ieskwela. Oh, yun. Kaya kung kulang po yung kanyang tinatanggap as beneficiaries, pwede mo lang i-connect doon sa iba. I-connect sa amin kung ano man dapat idagdag na allowances. Yun, no. Pag kulang daw yung naibibigay ni Kalingap Edu, ay pwede naman daw i-connect kay Kuya Bal o kaya kay Rab. So, ang magiging yan ay, kung baga, ibibigay na ni Kalingap Edu kay Kuya Bal or kay Kalingap Rab, no? Parang gagawing angel. Tawag, ganun ba? Ganun ang tawag doon, no, guys? So, ang tanong dito, mapapasama ba siya sa batch 2 ng Kalingap Angels? Yan ang katanungan. Kung ibibigay nga ni Kalingap Edu kay Kalingap Rab. Pero guys, sa totoo lang, marami nang nagko-comment kahit sa live ko na wag na po. Wag na daw po siyang isasama as Kalingap Angels dahil po matigas daw po ang kanyang ulo. At medyo mukhang, yun nga, maldita daw. Yun nga ang sinasabi sa comments. So, komento po nila yun. Binabasa ko lang minsan pag tayo ay nagla-live, no? Dahil karapatan din po nila magsabi dahil dati na silang viewers ng Kalingap, no? So, syempre, ganun talaga magiging komento nila, no? Ayan, tuloy natin guys ang sinasabi ni Kuya Bal. Malaman po namin kung ano pa mga maitulong po ng Kalingap. Pero pagka gagawin niya po, na mag-open ng YT para kumita, ibang usapan po 'yon. Pwede siyang bitiwan po ng content creator o ng scouter na umawak sa kanya. Kasi mayroon dito yung guidelines si Gayan. Kasi pag sa oras po na mag-YT po ang beneficiaries, automatic po yan, pwede siyang i-content, i-vlogs ng mga kapwa charity vlogger. Kasi yun, no? Pag siya ay naging no? Magcha-charity o anong gusto niya sa vlog sa sarili, ay magiging na nga, pwede nang i-reaction na or i-content ng kapwa vloggers, no? Na siya content creator na siya, hindi na siya beneficiaries noon. Yan po ang doon, kaya mahirapan. Mawalan po ng karapatan yung scouter. Pag ang beneficiaries po ay nag-YT na po. Yun, no? Mawawalan na din daw karapatan ng scouter. Siyempre, nag-YouTube na yung kanyang beneficiary or na-scout, no? Ang tendency niyan, baka mamaya ay mas malaki pa ang views ng beneficiary na nag-YouTube kaysa sa nag-scout. Yan. Isa pang yan, no? Tuloy natin guys, ang sinasabi ni Kuya Bal. Gagawin po ni Papa Eds, kausapin si Arjun, kung ituloy niya po ang pag-YT, bibitiwan siya ni Kalingap Edu. Ang team Kalingap. Yun, no? Ang papipiliin ngayon si Arjun. Kung magpapatuloy sa pagiging beneficiary ni Kalingap Edu or ng team Kalingap, or ipagpapatuloy niya ang kanyang YouTube channel na nasimulan. Actually, malaki na nga ang kanyang subscriber, 14K, magpi-15K na nga eh. Ayan. So, tuloy natin. Yan ang bahala sa buhay niya. Yung kanyang pagka-YT, nasa kanya na po yan. Para hindi po apektado si Kalingap Edu. Isa pa yan. Kasi naapektuhan din ang channel ni Edu dyan. Dahil, siyempre nga, marami ang basher, no? Dahil sa, dahil sa nangyari. Dahil nga napansin. Actually, napansin na ang YouTube channel niya. At yun nga, isang beses daw na nag-live ay naglapag ng GCash. Ayun, no?
At syempre, bawal yun. Nag-online solicitation. Diba, mga kasulid? Ayan, tuloy natin. Hindi siya maapektuhan. Yung mga buzzers, mga paninira, di ba? Pagka binitiwan niya na po. Yung beneficiary po niya. Dahil may danger po yan, mga kalingap. May danger po yan. Pagka nag-white yung beneficiaries, medyo mayroong mga may mga bagay-bagay po na kuminsan ay hindi pagkakaunawaan. So, yun nga, no, Kuya Bal. Kaya nagkakaroon ng basher dahil sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Ayan, tuloy natin, guys. Dapat po yan ipapait. Pagpipiliin po kung anong gusto niya, mag-white tea or manatiling beneficiaries ng kalingap o ng content creator. Yun, no? Papipiliin talaga yan pagdating ng diet ni Kalingap Edu, no? Ayan. So, tuloy pa natin to mga kasulad. Meron pa kadugtong. So, yan po, no? Para maunawaan niyo po at maintindihan, hindi po bawal gumawa ng white tea ang beneficiary. Subalit, ang rules po ng kalingap, kapag nag-white tea po ang beneficiaries, iiwan na po siya as beneficiaries. Yun lang. So, pili. No? Pipili ka sa dalawa. Kung ikaw mananatiling beneficiary or ikaw ay maliligwak. Aalis. Matatanggal bilang beneficiary at ipagpapatuloy mo ang YouTube channel mo. Ayan. Ngayon pa lang mag-iisip na yan. Mag-iisip ka kung anong pipiliin mo. Arjin. Diba? Mga kasulid. Ayan. Dahil bukas daw ay uwi na sila Kalingap Edu, Kalingap Rab, Kuya Bal, no? Malamang, pagkatapos niya na mga Huwebes, ay malamang kakausapin niya ni Kalingap Edu. So, tuloy natin, guys. Ito tayo. Ngayon po, like ni Carla, ibang usapan yung Carla. Kasi nag-keep po ng channel ni Carla si Kalingap Rab. Ibang usapan yun. Special privilege mga kalap, special privilege po yon. So, pag si Carla naman daw, dahil may channel niya, ibang usapan yun. Dahil nga si Kuya Kalingap Rab ang naggawa ng channel ni Carla. Kumbaga, special privilege kay Carla yun. So, ayan, no? Ayan, tuloy natin. Ng isang beneficiaries na pinayagan po ng content creator na gawan ng channel. Ang nag-keep po ng channel po ay yung mismong content creator para hindi siya sa kanyang pag-aaral po apektado. Kasi mayroon pagka yung kanyang pag-aaral po ay masisira. Mga bashing, ganyan, no? Tama. Kapag nag-aaral lang isang syempre may mga hindi maiwasan ng basher. Pero pag nasa social media ka na talaga, ay kasama na yun, no? Kaya kung masasanay ka naman, siguro, nasa sa'yo yan. Arjin, kung pipiliin mo maging YouTuber, na wala namang yan, magbabawal. Yun nga lang, ang consequence ay hindi ka na magiging beneficiary ni Kalingap Edu. No? Diba? Mga kasulid. Ayan. Maraming bashing. Kaya may harapan po tayo doon. Yun lang. So, yun na. Hanggang doon na lang po. No? Ayan, yan ang sabi ni Kuya Bal, ang kanyang pahayag tungkol sa case or sa issue about Arjin na beneficiary ni Kalingap Edu. So mga kasulid, hanggang dito na lang po ang ating reaction video at kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please like and share and subscribe. Siyempre, support and subscribe Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang Atad na at sa lahat ng kasamang Kalingap vloggers, ang K-Boys. Si Kalingap Edu, no? Support nyo rin. So, syempre, hanggang dito na lang po tayo. Bye! God bless! Ayan, no hate, no bass. No? Just love. Ayan.